Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible Study Group, Discipleship Group, at Connect Group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's Connect Group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not what you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. And I know I'm weak, I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy,
I stand here unashamed. Good morning po mga kapatid. Welcome po sa ating morning devotion sa araw na ito. Bago po tayo magpatuloy ay tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. We honor you, Lord. We give you praise. Pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Sinasamba ka namin sa iyong pagkadiyos. Salamat, Panginoon, sa bagong umaga, sa bagong lakas, sa bagong buhay, mga pagkakataon na iginawad mo muli sa amin sa umagang ito. At sa umagang ito, sa pakikinig namin sa iyong mga salita, dalangin ko, Ama, na patuloy buksan mo ang aming puso't isipan, na ikaw ang manguna sa amin, Panginoon, that you will enlighten us, Holy Spirit, to perceive and understand thy word today. Thank you, Lord. Maging ako na iyong gagamitin. Salamat sa iyong pangunguna, Panginoon. Ikaw makita sa aking buhay. Patuloy na maghayag ka ng iyong mga nais, Panginoon, ipaabot sa amin, lalo na sa mga kapatid ko na nakakasama ko sa umagang ito. Salamat po. Take control and take over in everything we do, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. So if we have the Bible, can we open our Bible in the book of John, chapter 8, verse 12? Tuloy ito, isa to sa mga declaration ng ating Panginoong Jesus that the great I am, that I am the light of the world. Okay. John chapter 8, verse 12, ito po ang nakasaan. Jesus spoke to the Pharisees again. I am the light of the world. He said, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Ang Diyos po magpala sa kanyang salita. Amen? So ito po ay nasabi po ito ng ating Panginoong Yesus. Kaya makikita natin sa umpisa pa lang, maging sa verse na ito, makikita natin kung sino po yung kanyang mga taong nakikinig sa kanyang tabi, sa kanyang harapan, sino po yung audience niya in this moment. So bago niya po isinabi ito, ay nagkaroon po muna ng mga konting panghuhuli sa kanya ng mga teachers of the law, ng mga Sadducees and the Pharisees sa kanya, na kung saan ay dinalhan nila si Jesus Christ ng isang babaeng nakakumit ng adultery, nangangalunya, na kung saan ay dinala nila kay Jesus at sinabi nila na actually hindi lang naman talaga nila gusto na ma-punish yung babae, kundi talagang gusto nilang hulihin si Jesus Christ. Magkakamali siya sa pag-handle ng mga situation, lalo na sa pag-deal sa case sa kaso na katulad nito, na para mas lumakas po yung yung accusation po nila, mabibuild up lalo yung accusation nila about sa kanya, na kung saan ay itinuturing niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. So dito, makita natin dito pag binasa po natin doon sa taas ng chapter na ito, medyo taas po nito, ay dinala nila yung babaeng nangangalunya, and then sinabi nila kay Jesus na sa batas ni Moses, ito ay karapat-dapat na batuhin, hanggang sa kanyang kamatayan. So, na si Jesus Christ, nung nakita niya yon, he handled it very well. Ang sabi niya, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang unang magbato sa babaeng ito. So, we need to remember na hindi lamang isa yung nagdala. Marami sila, especially the teachers of the law, the Pharisees and the Sadducees. So, sabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan ay siyang unang magbato. And then, kita po natin dito na doon, mabasa din po natin na kung saan ay si Jesus ay yumuko, at may sinulat po siya sa sa lupa. Then sinabi niya, sino walang kasalanan, yumuko ulit siya, nagsulat siya. Pagtingin niya ulit, ay wala nang naiwan. Nawala silang lahat. Sabi niya sa babae, nasaan sila? Sabi naman ng babae, wala na sila. So, sabi niya, so, sana yung magkukondem sa iyo? Wala silang lahat. So, sabi ni Jesus, maging ako, I will not condemn you. Hindi kita ikukondem. Kaya, malis ka na at huwag ka nang mamuhay. Tigilan mo na ang pagkakasala. Amen po? And then, yun, nakita ulit ni Jesus Christ na yung mga naman nakapalibot sa kanya yung mga Pharisees. Kaya sinabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will have the light of life
and I will never walk in darkness. At yun mismo, ora mismo, naranasan yun ng babaeng nangangalunya. Ano po? So, sa atin din po mga kapatid, hindi po madali mamuhay sa panahon natin ngayon. A morally corrupt, world, a crooked world, a wicked world, na meron tayo that we are in right now. Hindi po ganun kadali mamuhay bilang anak ng Panginoon. Kaya lagi nating alalahanin na may isang ilaw na nagbibigay tanglaw sa buhay natin. Kasi ang sabi niya diyan, whoever follows me, will never walk in darkness. Sa Tagalog kasi, ang sino mang susunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kasalanan. Amen po ba? Kaya ano po bang ibig sabihin nito? So dito po ay, it has also, ito po ay, katatapos lang po kasi nito ng the Feast of Tabernacles, na kasama po doon sa Feast of Tabernacles or the Feast of Booths or Shelter, na kung saan ay magkakamp sila sa Jerusalem. Ay kasama po dito yung isa po doon ay yung pagsisindi po ng dalawang malaking ilaw, doon po sa temple, na isa din po sa ibig sabihin po niya yung the Feast of Light, if they celebrate is the restoration of their worship in the temple. So every night po it is a week-long celebration. Every night ay sinisindihan po yung dalawang malaking na yun, kandila na yun, to light the city, na kung saan ay makikita mo yung liwanag talaga na nagpipenetrate sa buong Jerusalem, na kung saan yun ang yung parang yung madilim na paligid ay talagang naaabot siya ng ng liwanag na yun, at nakikita po yung makikita mo yun na may something talaga sa lugar na yun kasi may liwanag. So yun po yun. So ito din po ay makikita din po natin ito na in relation doon sa panahon. Ayan, the Feast of Tabernacles, kasi inaalala nila yung deliverance po ng mga Hudyo sa kamay po ng mga Egyptians, na kung saan ay alam natin they are mobile for 40 years. Wala silang, hindi talaga permanent yung kanilang kaya nga naalala nila yung buhay nila sa Egypt na mas mabuti pa doon kahit mahirap, because kahit mahirap yung buhay doon kasi hindi sila pa permanent yung nila, yung buhay nila. So mobile po sila, they move from one place to another as the journey to the land of promise, na ipinangako sa kanila ng Panginoon. So isa po doon sa na makita na for 40 years na sinamahan at iningatan sila ng Panginoon. Kaya they celebrated the Feast of the Tabernacles. Kaya yun po ay because naalala nila yung nangyari sa kanilang mga kaninunuan. Isa doon, wilderness is not a good place to live in. Wilderness is not a good place na kung saan ay talagang manirahan, mamuhay. So alam natin na yun po ang buhay po na. So they remember that, especially the wilderness of Mount Sinai, na kung saan ay binigay sa kanila ng Panginoon yung 10 utos, and then they worship in idolatry doon sa lugar na yun. It is very unhospitable po talaga ang lugar na yun. So hot and so cold. Hindi mo maintindihan. Very inhabitable po siya ang lugar na yun. Pero yung alam nyo po, yung by night, the comfort and the warmth of God through the fire, yung sinasamahan sila, iniilawan sila, kinukomport sila ng Panginoon. And during the day, yung scorching heat of the sun, of the desert, either is a pillar of clouds na nakatabon doon para proteksyonan sila. At the same time, yun po yung nagiging guide nila, na kung saan po yung direksyon na doon po sila. So yun po yung ibig sabihin ng kahalagahan po ng ilaw. Kaya dito po sa buhay po natin mga kapatid, sinabi niya po dito si Jesus Christ, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Amen. Yun ang ang sinabi niya, na ang sino mang susunod sa akin will not live in darkness. Alam naman po natin pag darkness, wala po tayong makikita. Amen po ba? Hindi po natin alam, literally speaking, pag tayo po ay pag madilim po, just example na lang natin yung brown out, 'di ba? Pag nagba-brown out, ano ba yung una nating hinahanap?
Naghahanap tayo ng kandila, ng posporo, naghahanap tayo ng, ng flashlight, naghahanap tayo ng liwanag kasi wala tayong magagawa. So, ganun din po sa buhay natin. Ang mundo natin ay pasama ng pasama. Nagbibigay sa atin ng confusion. Nililigaw tayo ng kasalanan, nililigaw tayo ng unrighteousness, nililigaw tayo ng daming hindi magaganda na nangyayari sa buhay natin. Sa paligid natin, currently, hindi po magaganda yung nangyayari sa atin in terms of mother nature, in terms of relationship, lalo na sa mga magkakapatid. Hindi po magaganda yung nangyari. But, sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will not live in darkness. So, what is it like to walk in the light? Ano po ba yung pamumuhay sa liwanag? Unang-una, pag tayo po ay namumuhay sa liwanag, since anak po tayo ng Panginoon, we follow Him. We follow the Lord. Kung paano sinusundan ng bayan ng Israel yung pillar of clouds, sa bawat araw, sa kanilang journey, naging kasakasamang gaya nila. Ganun din po sa atin. Si Jesus po ang liwanag ng buhay natin. Siya po ang nagbibigay sa atin ng path na kailangan nating lakaran. So, if we follow Jesus, it is our attachment to the light. Amen po ba? Na ibig sabihin, hindi na tayo madidiliman. We will not be blinded. We will not be, hindi tayo blinded, hindi tayo parang napiringan yung mga pangunawa natin, yung mga pandinig natin, yun po yung ibig sabihin yan. It is our permanent spiritual attachment to the light if we follow Him. Because hindi sapat na sinabi lang niya na ako ang liwanag ng mundo ito. He has a condition. Whoever follows me, ang sino mang susunod sa akin will have the light. And will never live in darkness. Amen po ba? Permanent spiritual attachment. Live in the light. Amen po ba? Pangalawa, we walk in a path guided and protected by the light. So, hindi ka talaga maliligaw. We will not be derailed. Amen po ba? O maliligaw man tayo, makakabalik agad tayo. Because andun yung liwanag niya, nag-guide po sa atin. Protected by the light. Amen po ba? We have protection. Hindi tayo madadapa. Hindi tayo madudupilas. Iingatan tayo ng Panginoon kasi nakikita natin yung ating daraanan. Nililiwanagan niya ang ating kaisipan. Amen po ba? Nililiwanagan niya ang ating mga mata, ang ating mga desisyon, ang ating mga nararamdaman. Nililiwanagan tayo ng Panginoon. Amen? Even what is it like to walk in light? Living morally and spiritually in this dark world. Ano po bang ibig sabihin ng if we are in the light? We live morally. Amen po ba? The world na kung saan ang pagiging immoral ay ginagawang tama ng tao. Amen po ba? Moral standard of God. We stand on the truth. We live in the truth. Ano po ba? The truth that the Word of God is giving us. Doon tayo namumuhay morally and spiritually. But what is darkness? It means ignorance. It means, wickedness. Hindi pagiging banal, that is darkness. Amen po ba? So, may contrast po siya. Kaya yung liwanag, ang magdidispel ng lahat ng darkness na yun. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ay talagang, lahat ng kadiliman sa ating buhay ay maaalis po yan. Ephesians 5:8-9. You yourselves used to be in darkness. But since you have become the Lord's people, you are in the light. So you must live like people who belong to the light. For it is the light that brings a rich harvest of every kind of goodness, righteousness, and truth. So, mananagana tayo. Ang buhay natin ay makikitaan tayo ng kabutihan, ng kagandahan, ng pagkamatuwid, ng katotohanan makikita sa ating buhay. Because it is the light that brings a rich harvest of every kind of goodness, every kind of good things that comes from the Lord. Amen po ba? Dati, nasa kadiliman tayo. Amen po ba? But Jesus Christ
tinanggal tayo, inalis tayo. We were set apart and He put us in the light. At ang light na yun ang gusto ng Diyos na ating lakaran sa bawat araw. John 1:4-5. Ito pa ako magtatapos. The Word was the source of life. Si Jesus Christ mismo is the source. Who is the Word? Jesus Christ Himself. And this life brought life to the people. Ano po? Sa mga tao na namumuhay sa kasalanan. Sa mga tao who live in a morally corrupt world right now. The light shines in the darkness. And the darkness has never put it out. Kailanman hindi magagapi, hindi madadaig ng darkness ang light because it is permanent. Amen? Only light can dispel darkness. At hindi natin pwedeng baliktarin yun. Amen? Kaya sa buhay po natin mga kapatid, do you need light today? Come to Jesus Christ. He is the source of life. To God be the glory. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Ama. Dakilain ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ama, sa oras na to, Panginoon, muli nga po, Panginoon, Lord God, sa iyo kami lumalapit, Lord. At humihingi kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon, maging mga kapalaluan namin, Panginoon. Patawad po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon, Likad. At muli, Likad, linisin mo nawa po kami ng iyong banal mong tuko, Panginoon, Likad. Upang sa oras na to, Panginoon, kami makalapit, Ama, at inyong mapakinggan, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa kapatawaran. Salamat po, O Diyos, Ama, sa kalinisan. Salamat po, Panginoon, Likad. At maging, Lord, sa oras na to, salamat pong muli, Panginoon, sa isang pagkakataon, Lord God, na nakapakinig kami, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, ay i-bless mo ang mga salita mong ito, Panginoon. Maging kagalakan, maging kalakasan, maging patnubay namin, Lord God, sa bawat oras ng aming mga buhay, Ama. At maging, Lord God, sa lingkod mo na yung ginamit, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay. Ang dalangin namin, Lord God, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang palakasin, Lord God. At Lord, more pa, Panginoon, Lord God, na karunungan at kagalakan, Lord God, Ama, sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, Lord God, at proteksyonan mo po sila, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. Ama, sa iyo nga po kami lumalapit, Lord, sa oras na to. Lord God, na sa bawat Kristiyano, Panginoon, Lord God, saan mang lugar ng mundo, Panginoon, Lord God, Lord, ang kabanalan, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Ama, ay patuloy mo nawa pong igawad, Panginoon. Tulungan mo kami, O Banal na Espiritu, na kami ay maging banal at kaaya-aya sa iyong banal na harapan, Panginoon. O Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming lagyan, Lord God, ng kagalakan, Lord God, sa pagsunod sa iyo, Panginoon, Lord God, na hanggang sa iyong muling pagbabalik, Ama, daratnan mo ang bawat isa sa amin, malinis, banal, Panginoon, may kagalakan, Lord God, Ama, na naghihintay sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyo ko po may dinudulog, Panginoon, ang lahat ng ito tinitiwala, Ama, at maging sa araw na to, Panginoon, Lord God, ang pangunguna mo po muli sa bawat buhay ng bawat isa, Ama. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Lord God. Amen. Amen.